Bakit pumuputi ang buhok kapag tumatanda? Totoo bang kapag bumunot ka ng isang puting buhok, dadami pa ito? At bakit may mga teenager na may puting buhok na agad? Alamin natin ang katotohanan. Ang kulay ng ating buhok ay nagmumula sa isang pigment na tinatawag na melanin. Ito ang nagbibigay ng itim, kayumanggi, blonde o iba pang kulay ng buhok. Sa ilalim ng bawat hibla ng buhok ay may mga espesyal na selula na gumagawa ng melanin. Habang tumatanda tayo, unti-unting humihina at nababawasan ang paggawa ng mga selulang ito. Kapag kaunti na lamang o wala ng melanin na nalilikha, ang bagong tubo na buhok ay nagiging kulay abo, pilak o puti. Sa madaling salita, ang maraming melanin ay resulta ng maitim na buhok. Ang kaunting melanin naman ay resulta ng kulay abo at ang wala ng melanin ay nagre-resulta ng puting buhok. Bakit hindi sabay-sabay pumuputi ang lahat ng buhok? Dahil magkakaiba ang kondisyon ng bawat hair follicle o ugat ng buhok. May ilang ugat na tumitigil agad sa paggawa ng melanin, habang ang iba naman ay nagpapatuloy pa. Kaya karaniwan munang lumilitaw ang ilang puting hibla bago tuluyang dumami. Delikado ba kung bata pa lang ay pumuputi na ang buhok? Kadalasan, hindi ito delikado. May mga tao talagang maagang pumuputi ang buhok dahil sa kanilang genes o namamana sa pamilya. Halimbawa, kung ang mga magulang o ang lolo at lola mo ay maagang nagkaroon ng puting buhok, mas mataas ang posibilidad na mangyari rin ito sa kanilang mga anak o apo. Ano pang mga dahilan ng maagang pagputi ng buhok? Bukod sa namamana ito, maaaring makaapekto din ang mga sumusunod. Una, kakulangan sa ilang bitamina tulad ng vitamin B12. Pangalawa, matinding stress sa mahabang panahon. Pangatlo, paninigarilyo. Pang-apat, ilang kondisyon sa thyroid gland. At panglima, mga autoimmune disease kung saan inaatake ng katawan ang sarili nitong mga selula. Kailan ba dapat magpatingin sa doktor? Mas mabuting magpakonsulta kung una, bigla ang dumami ang puting buhok sa murang edad. Pangalawa, may kasamang paglalagas ng buhok. Pangatlo, nakakaranas ng matinding pagkapagod o panghihina. Pang-apat, may iba pang kakaibang sintomas sa katawan. Maaaring magrekomenda ang doktor ng pagsusuri upang malaman kung may kakulangan sa bitamina o iba pang kondisyon. Nakakadami ba ng puting buhok ang pagbunot nito? Isa itong karaniwang paniniwala, ngunit hindi ito totoo. Ang pagbunot ng isang puting buhok ay hindi magpapadami ng iba pang puting buhok. Gayunpaman, hindi rin ito magandang ugali dahil maaari nitong masira ang ugat ng buhok at magdulot ng pagnipis ng buhok sa paglipas ng panahon. Sa konklusyon, ang pagpuputi ng buhok ay isang natural na proseso na karaniwang nangyayari habang tayo ay tumatanda. Ito ay dahil sa unti-unting pagbawas ng melanin, ang pigment na nagbibigay ng kulay sa ating buhok. Bagamat normal ito sa pagtanda, maaari ring mangyari ng mas maaga dahil sa namamanang katangian, kakulangan sa bitamina, stress o ilang kondisyon sa kalusugan. Kadalasan ay hindi ito delikado, ngunit kung biglaan o may kasamang iba pang sintomas, makabubuting kumonsulta sa doktor. Ang puting buhok ay hindi dapat ikatakot dahil isa lamang itong normal na bahagi ng pagbabago ng ating katawan sa paglipas ng panahon. Kaya sa susunod na makakita ka ng puting buhok, tandaan mo na hindi ito basta simpleng pagbabago ng kulay. Isa itong natural na proseso ng katawan na may kaugnayan sa melanin, genes at kalusugan. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang page para sa mas marami pang kaalaman at nakakatuwang impormasyon. See you sa next video.